Morning. Hey, good morning. Morning sa lahat. Okay. So start tayo. Review ng maaga para fresh yung brains. Dapat mag-review ng maaga para presko pa, di ba? Tantay muna tayo. Para fresh ang brain, mag-review ng maaga. Maganda yung umaga mag-review kasi galing ka sa tulog. Pera na lang dun sa mga naka night shift. Okay, mag-start tayo. Simulan ang labada. Dali lang. Ayan, okay. Ayan. So, continue natin yung professional education. Nag-stop tayo last time sa number 45, di ba? Ito yun. Ah, dito kayo nagkamali lahat dyan eh. Nagkamali lahat. Widespread abuse of Mother Earth prompted schools to teach sustainable development. Oh. Dahil nga ina-abuse yung Mother Earth, so yung mga schools, nagturo ng sustainable development. Siyempre, sinali na yung sustainable development sa teaching nila. Which one does this prove about schools? Sabi nga, sinama na yung sustainable development sa pagtuturo. Sinama na ha. Sinama na nila. Ang daming naligwak dito last time. Ang daming nagkamali dyan last time. Dahil sinama na nila, ayan, sinama na nila. Si Ryan, ayan, Ryan. Okay. Yung number 45, ito yung last item. Kailan yun? Kahapon ba yun o nung isang araw? Kahapon yata, di ba? Ito yung last item. Dahil yung Mother Earth inaabuso, 'di ba? Ayan widespread abuse of Mother Earth. Yung mga schools, ang ginawa nila, nagturo prompted schools to teach sustainable development. Dahil sa pag-abuse sa Mother Earth, yung mga schools nagturo ng sustainable development. Good morning, Mary Claire. Ayan. 'Di ba? Ito yung last question. Nagturo na kasama na siya kasi tinuturo na eh. Pag sinabi mong B, schools can easily integrate, hindi na kasi kasama na nga siya eh. 'Di ba? Curricula, hindi rin kasi nakasama na siya. So ibig sabihin, yung ang sagot diyan is letter A. Okay, kasi kasama na siya eh, nagturo na sila. Ayan ha. So schools play a crucial role in fostering environmental awareness. Ito na yung next question natin. Kasi last time, yun yung last question, yung number 45. So number 46 natin. Dami nito, 500 plus na yan. Yung slides natin, nasa 132 pa lang tayo. Pag naubos nyo yan, ako po, imposibleng bumagsak pa kayo dyan, ha? Letter A yung number 40. Jenny, good morning. Chai, good morning. Okay. Long, long. Long, long. Long, long, tabi long. Ayan. Lolong pala. Lolong pala, good morning. From Hulusulu. Ayan, good morning, Hulusulu. Lolong pala, kala ko long, long. Lolong, di ba si ano yun? Ano ba yun? Yung malaking buhaya, si Lolong. Si Alvin, good morning. Okay, sige, number 46 na tayo. Good morning sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Okay. 46 na ha, 46. Sagot na kayo. Para ma-practice ka agad, maganda yung fresh pa yung brain. Mag-review. Umaga kayo mag-review.
Ako dati nung nag-review ako, madaling araw kasi ako gumigising, eh, madaling araw ako gumising. Ewan ko sa inyo kung anong oras kayo gumigising, ha? Kasi ako, madaling araw gumigising ako dati mga 5:30 ganyan, 5:30, 5 o'clock nagre-review na ako. Madaling araw pa lang. 46 sabi ni Lolong, letter A daw. Ayan. Chay, sige. Kayang-kaya naman yan. Imposibleng hindi nyo kaya yan. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-review lang kayo. Tsaga-tsaga lang sa review. Mamaya na kayo mag-relax kapag tapos na yung let. Kapag hindi pa tapos yung let, huwag muna kayo mag-relax. Ganyan dapat yung attitude. Huwag munang mag-relax hanggat hindi pa tapos yung let. Di ba September 29 yung let? September 29, Sunday. Sunday kasi yung test eh. Birthday ko September 28. Last review natin yung September 28. Last review. Birthday ko pa. Birthday ko pa. Okay. September 29 yung test. Mamaya na kayo mag-relax kapag September 30 na. 'Di ba? Sa September 30 na kayo mag-relax. Or after ba ng test nyo, September 29, di gumala kayo kung gusto nyo. Kasi tapos na yung test eh. Yes, Jimela, good morning. Andito na si Mela. Yan. Letter A, 46. Okay, letter A. Mary Claire, mahina boses ko. Ha? Ewan ko sa'yo. Malakas to. Ayan, malakas to. Naka full volume to eh. 100% to oh. Naka full to. 100%. Okay, sige. Sumagot muna kayo. 46. Letter A, Mary Claire, Chai, Jessa, letter A. Okay, Jenny, letter A. Kay Marie, letter A. Kay Lolong, letter A. Okay. Sir Class has several IP. IP ha, hindi yung IP na Internet Protocol ha. Indigenous people IP. Okay. IP children. Which one will facilitate pupils' learning? Marami daw mga indigenous people. So, alin dyan yung magpa-facilitate ng learning sa mga estudyante mo? Oo, kaya. Unit earner naman ako. Kaya. Unit earner nga ako eh. Masscom graduate ako eh. Masscom graduate ako. So, English major ang sa akin. English major. Kaya yan. Masscom graduate kasi ako. English major ako. Okay, so make the indigenous people children feel proud of themselves. Group the class permanently. Kasi yung letter B, masyadong negatibo, di ba? Letter C, stress the idea that children are different. Ang negatibo din ng dating. Make the class feel that more is expected of none. Di ba puro negative yung B, C, D? Puro negative. Isa lang ang positive dyan. Yung letter A lang. So, very good. Letter A yung sagot ha. Ganun lang naman yung pag-analyze. Magpapaskong may lisensya. Tama. Yan ang gusto ko. Yan ang dapat isipin nyo. Dapat sa Pasko may lisensya na kayo. Ganyan ha. Yan dapat. Ganyan ang attitude. Review lagi. Ha? Para pagdating ng Pasko, masaya ang Pasko kasi may lisensya na. Okay, ganyan dapat ang attitude. Yan ang gusto kong mga attitude. Okay, letter A ang tamang sagot. Yan. So the approach that will likely facilitate pupils' learning in a diverse class with indigenous children, is A, make the IP children feel proud of themselves. Yan na kasi yung BCD, puro negative. Puro negative kasi. Next, number 47. Ganyan ang attitude. Stay positive ha. Yan. Stay positive. So, kapag nagpa-drug test kayo, dapat positive. Okay, pag nagpa-drug test, dapat positive. Okay, joke lang. Hindi yan, okay. Hindi yan. Mahina ba? Malakas Kasi oh, pag, pag pinakinggan ko rin sa pag pinakinggan ko dito sa akin, malakas siya. Malakas Sa cellphone ko din. Malakas din siya. Siguro sa end nyo yan. Kasi malakas siya kahit sa cellphone ko, pag pinakinggan ko, ayan ayan Ayan, cellphone ko yun. Cellphone ko na Malakas siya kahit sa cellphone ko. So baka sa end nyo ha.
Hindi ako sigurado kasi sa cellphone ko, pag nag-play ako sa cellphone ko, malakas naman siya. Papasa na ba? O, hindi pa kasi simula pa lang natin mag-review. Malayo pang September ha. Mamaya na tayo mag-ano. Malalaman natin 'yan kapag nakasali kayo doon sa simulation test ko. Yung simulation test ko, parang katulad talaga 'yun ng hindi katulad kasi mas mahirap yung simulation ko sa actual eh. Mas mahirap yung simulation test ko sa actual test. Number 47 tayo. Letter A daw, sabi ni, how do you pronounce Jetty May? Okay, kay Marie, letter A. Teacher Nanita discourages her student to watch TV excessively. The average student spends about 24 hours. Oh, grabe naman yan, 24 hours. In a week pala. According to research, how is learning affected by extensive TV viewing? Paano maapektuhan yung learning ng mga bata kapag laging nanonood ng TV? Wala na namang nanonood ng TV ngayon. Kay letter A. Wala na naman ng TV. Bakit? Puro naka-cellphone. Puro naka-gadgets kasi. So, letter A ang mga sagot nila. Paano maapektuhan, di ba? Pag sinabing enhance creativity, improve thinking ability, improve communication, hindi naman kasi puro positive yung BCD. Ang negative naman dito, yung letter A. O, di ba? O, negative naman yung letter A, yung BCD naman ang positive. So, sa iba, siyempre, wala na ibang sagot dyan. Ganun lang naman pag-analyze niyan eh. O, letter A ang correct answer. Shorter attention span. Prolonged TV watching can lead to shorter attention span, especially in children. The constant visual and auditory stimulation from TV programs may reduce the ability to focus for extent. Tama, kasi habang nagre-review sila, nagbabasa, di ba? Ganun din kayo eh. Pag nagre-review kayo, nagbabasa kayo, oh. Pag may nakita kayo, uy, teka lang, oh, di ba? Nawawala kayo sa focus. Oh, Ikyang. Good morning, Ikyang. Ayan. Yes, good morning, Mads. Ayan, ito na si Mads. Okay, so letter A ang tamang sagot. Very good. Next question, number 48. Sagot agad. The failure of independent study with most Filipino students may be attributed to students, yung failure daw of independent study. Yung independent ka lang ha, yung ikaw lang mismo mag-aaral. Kasi yung karamihan ngayon, di ba, wala na. Ayaw mag-aral ng sarili nila. Yung mag-aaral ng sarili nila. The failure of independent study with most Filipino students may be attributed to students, A, high degree of independence, high degree of independence on authority, unpreparedness, so 4 pala yan, sorry, yung 4 yan, 4 yan, for schooling, hindi ko pala na-edit yan, and letter D, ambivalence, ayan. Bakit may ambivalence? Character kasi yan, attitude kasi yan, behavior kasi yung ambivalence. Okay, sige. Anong sagot nyo? Tingnan natin mga sagot. Number 48. Letter C daw. Sabi ni Lolong, letter C. Sabi ni Elvira, letter C. Unpreparedness for schooling. Analyze nyo nga yung question, tapos analyze nyo yung, yung choices. Ganun dapat sumagot sa, sa Prof Ed. Yan ang tatandaan nyo sa Prof Ed. Analyze nyo yung question, tapos analyze nyo yung choices. Pag nagawa nyo yan, translate nyo na lang sa sa dialect nyo or sa Tagalog. Translate nyo sa isip nyo lang ha. Translate. Baka mamaya kasi magingay kayo dun sa test eh. Actual test magingay kayo dun. Kahit analyze sa isip nyo lang at the back of your head, translate nyo. Unpreparedness for schooling. Unpreparedness for schooling. Hindi kasi natin pwedeng sabihin unpreparedness for schooling yan eh. Bakit ba unprepared? Sabi kasi, failure of independent study. Independent. Yung ikaw lang, gusto mong gusto mong mag-aral. Gusto mong mag-review. Ganyan. Failure of independent study. So, hindi siya pwedeng C kasi unpreparedness for schooling. Unpreparedness. Medyo malayo kasi siya kapag unpreparedness eh. Meron bang prepared mag-school? Prepared mag-school. Di ba? Kasi bago ka naman pumasok, marami namang ready na pagpasukan. Okay? Marami namang ready na pagpasukan. Hindi mo masabing unpreparedness kasi karamihan sa atin sa mga estudyante talaga, prepared yan for schooling. Karamihan, majority.
Majority handa yan. Hindi handa sa lesson, pero hindi handa sa pag-aaral, pero maybe hindi handa sa lesson. Okay? O letter A daw, high degree of independence. Independence saan? Independence, high degree of independence. Medyo broad siya masyado eh. Di ba kapag letter A naman, high degree of independence, saan siya independent? Si Jay, nagbina, nagbina lang sila. O, bina lang. Sige, bina lang. Okay. Bina lang, di ba? Raulo to si ano, bina lang. Okay. O, B kasi yan. High degree of independence and authority. Kasi, yun nga, karamihan kasi sa atin, pag walang nagsabi sa iyo, sige, mag-aral tayo, mag-aral kayo. O, di ba? Baliwala lang. Baliwala lang sa mga tao, baliwala lang sa mga estudyante. Naka masyado kasi tayong independent sa mga may otoridad. Okay, high degree authority 'yan ha, of independence on authority. B na lang. Bakit? Ayan, tingnan mo bakit. Social class and the resulting disparities in education opportunities and resources. 'Di ba? Ito yung parang tinatawag natin ano eh. Ano ba 'yan? Backer system. Backer system. Degree of dependence on authority influenced by social class and the resulting disparities in education. Ito ba yung tinatawag nating backer backer system? Okay. 'Di ba? Backer system. Oh, independent kasi ayaw mag-aaral na lang yung iba. Ayaw na mag-aral kasi wala namang backer. Yung iba mag-aaral kasi may backer. May backer. Gusto, gusto makapagtapos kasi may backer. Parang backer system lang, di ba? Narito sa question. Okay. O, di ba medyo backer-backer lang to eh. Backer system, backer system. O kaya pag ano kayo, pag nag-apply kayo, number 49, pag nag-apply kayo, pag nag-submit kayo ng mga documents nyo, siguraduhin nyo na kumpleto yung documents nyo. Tapos, isama nyo yung backer nyo. Isama nyo yung backer nyo para sigurado. Okay, o makita yung backer mo. Uy, nandito pala yung backer. O, di, tanggap ka na. Hindi, joke lang joke lang baka pagalitan tayo. Ayan, sige. Okay, number 49. Isama mo yung backer mo. Sama mo yung backer mo para tanggap diretso. Kahit kulang requirements mo, tanggap ka na. Ayan, tanggap ka na. Hindi, joke lang. Sige. Oh, real, real talk. 49. With an increasing variety of family situations, a teacher needs to, variety of family situations ha, increasing variety. Dumadami daw yung mga iba-ibang sitwasyon ng mga pamilya. Siyempre naman, lalo na sa Pilipinas. Pag-uusapan natin mga Asian countries, lalo na sa Asian countries. Letter A, yung teacher daw dapat needs to, A, be careful not to inadvertently offend some students. Baka kasi mamaya sabihin nila, kayo, galing kayo sa slum areas. Ayan, okay? Encourage students to improve their family situations. Assume that all students want to know a variety of family situations. Broaden students' realization of different learning styles. Ano bang gagawin ni teacher dyan? Parang malalayo yung ibang choices eh. Malalayo yung ibang choices dito. Pag tinignan nyo ng mabuti, medyo malalayo yung choices ng iba. Sabi ni Jake, letter D. Analyze ng mabuti ha, analyze ng mabuti. Yung question, after sa question, yung choices. Para hindi maligwak. Letter C, Maricar. Letter A kay Jean. Letter C kay Tata. Letter A kay Elvira. Okay. Sige, yung iba. Basahin na mabuti. Intindihin. Kay Wilmer naman, letter C. Intindihin na mabuti. Anong gawin nyo? Mag-practice na kayo ngayon. Ngayon pa lang, mag-practice na kayo na i-translate nyo sa dialect nyo.
para mas madali nyo maintindihan. At the back of your head lang, translate nyo sa dialect nyo. Or sa Tagalog ba? Para mas mabilis nyo maintindihan. Magandang strategy yan para pagdating sa test, o, di ba? Madali na kayo makapag-translate, madali nyo maintindihan, madaling makuha yung answer. O, letter A kay Marie. Letter A. Ang sabi kasi dyan, oh, iba-ibang sitwasyon ng mga family. Ano bang gagawin ni teacher? Increasing. Kapag sinagot mo yung letter D, may sumagot ka ng letter C tsaka letter D eh. Pag letter D kasi, broaden students, masyado siyang malayo dun sa gagawin ni teacher. Broaden mo lang sila. Masyado siyang malayo. Assume that all students want to know. Malayo din siya masyado. Yung C, ang layo ng letter C, oh. Want to know lang, gusto lang nilang malaman. I-assume mo lang na gusto nilang malaman. Ang layo ng letter C. Sino bang sumagot ng letter C? Ang layo ng letter C. Masyado kayo sumagot. Assume mo, assuming ka masyado ha. I-assume mo na lahat ng mga estudyante gustong matutunan yung ano, gusto lang malaman yung variety. Tapos, anong gagawin nila dyan? Di ba? Wala. Oh, ang layo ng letter C. Ba't kayo sumagot ng letter C? Di ba? Oh, so isa lang ha. Isa lang talaga yan. So tata. O, di ba tata, natawa ka sa sagot. Ang layo ng, ang layo ng sagot. Kaya sabi ko, translate nyo na lang para mas mabilis nyo maintindihan. So letter A. Okay, letter A ang tamang sagot. Huwag kayong sagot ng sagot. Sagot kayo ng sagot, hindi nyo iniintindi eh. Be careful not to, baka kasi ma-offend mo. Nasa klase mo na sila, tapos increasing kasi yung ano eh, situations ng mga family, magkakaiba sila ng status. Magkakaiba ng status sa buhay. Magkakaiba ng sitwasyon. Anong gagawin mo? 'Di ba? Encourage students to improve their family situations. Eh yung iba nga, iba ng sitwasyon. Maganda ng sitwasyon. Hindi mo na kailangan encourage sila kasi alam naman nila yung sitwasyon nila. So, be careful not to inadvertently offend some students. Baka kasi mamaya ma-offend mo yung iba. Yung iba kasi, mayaman na, may kaya na. 'Di ba? A teacher needs to be careful not to. Some students, when navigating diverse family situations, it's essential to acknowledge cultural differences. Magkakaiba tayo ng culture, communicate sensitively, and overcome structural barriers to equitable family engagement. O baka mamaya kasi kung ano na yung pinagsasabi mo, ito yung problema sa ibang teacher din kasi yung masyadong bungangera, bungangera. Hindi nag-iingat, patay. Yung masyadong bungangera, hindi nag-iingat. Ayan. So, pag kayo, naging teacher na kayo, ingat-ingat kasi iba-iba yung kalagayan ng mga iba-ibang sitwasyon, iba-ibang kalagayan. Ingat kayo ha. Baka mamaya magreklamo yung estudyante sa parents nila. Matulfo pa kayo. Matulfo kayo. Tanggal ang lisensya. Revoke. Gusto mong ma-revoke lisensya mo. Sige, magpatulfo ka. So, number 50. Number 50. The adoption of national language by the 1987 Constitution is designed primarily to, ayan, adoption of yung national language natin, yung Filipino. Bakit daw tayo nagkaroon ng national language na Filipino? Designed primarily to, bakit? Bakit daw? Sagot na kayo. Number 50 na tayo. Bakit tayo nagkaroon ng national language? Si, sino nagpasimuno nito? Nagpasimuno. Sino nagpasimuno ng national language? Bakit kailangan may national language? Letter C, sabi ni Elvira. Okay, letter C, sabi ni Elvira. Analyze na mabuti ha. Letter B, sabi ni Wilmer. Analyze na mabuti. Analyze ng mabuti. Pag naintindihan na yung question, i-analyze yung choices. Intindihin na mabuti yung mga choices. Huwag kasing sagot ng sagot. Intindihin muna yung mga choices. Diyan kasi kayo masyadong nagkakamali kasi nagmamadali kayo, hindi nyo na naiintindihan yung choices. Importanteng maintindihan yung choices ha. Letter B, letter C kay Jake, letter A naman kay Tata, letter C kay Jean, letter B kay Mads, letter B kay Albacer, B kay Wilmer, C kay Elvira,
Sige, bahala kayo dyan. Maraming sumagot ng B. Ang daming B, oh. Pero may C din, oh. May isang nag-A si Tata. Bakit ka nag-A, Tata? To do away with colonial mentality? Colonial mentality. Bakit ka nag-A? Si Tata, niloloko tayo nito ni Tata eh. Kaya sabi kay JRB, kay Maricar C. So, hindi siya pwedeng A, to do away with colonial mentality. Yung main goal kasi ng ng national language, main goal niya. Bakit pa tayo kailangan may national language? Kay Alvin, letter B. Kay Fatima, letter C. Ligwak. Officially adopt Tagalog as national language. Dahil primary goal. Para meron tayong official language, official national language, yun ang primary goal natin. Para may national language lang talaga tayo. Hindi yun ang primary goal natin. Pwede naman tayo magbigay ng ibang national language, di ba? Pero kailangan natin ng national language dahil, ayan ha, country. Siyempre, mali na yung D. Letter C ang tamang sagot. Facilitate communication among diverse linguistics groups. Kasi, kaya nga dapat matutunan yung Tagalog or Filipino. 'Di ba? Kaya siya merong subject na Filipino kasi para lahat magkaintindihan. Kahit sang lugar ka pa, sang lupalop ka pa sa Pilipinas, magkakaintindihan tayo kapag ginamit mo yung Filipino. Ayan, hindi malayo naman yung dalawa A tsaka B, lalo na yung D. So letter C, laligwak na naman kayo. Hindi nyo naman iniintindi ng mabuti. Iiyak kayo niyan pagdating sa actual. Iiyak kayo niyan. Hindi, okay lang kasi ngayon alam niyo na kung paano gawin. Intindihin muna yung question tapos yung choices ha. Napaka-importanting maintindihan niyo 'yan. Facilitate diverse. This provision aims to promote the 1987 Constitution recognizes Filipino national language. Unlike previous constitutions, it explicitly acknowledges that the national language can evolve over time due to influence from local and foreign languages. So, this provision aims to promote unity and understanding among the country's diverse population. Di ba? Mayu-unite tayo dahil magkakaintindihan tayo. Kaya number 51. I-try nyo nang mag-analyze. Try nyo nang translate sa dialect nyo yung question. Try nyo na ha. Try nyo na. Try nyo. Paano nyo na? I-practice nyo na. I-practice nyo na para pagdating sa actual, sanay na kayo. Yan kasi yung purpose ng mga review, mga mock test. Ayun ang purpose niyan, para masanay kayo ng mga strategies. Kasi kung sagot lang kayo ng sagot, wala kayong strategies, wala kayong sinasanay na strategy, pagdating sa actual, may hirapan pa rin kayo niyan. Dapat may sinasanay kayong strategy. Okay? Number 51. Magsanay kayo ng strategy. Importante yung mga strategies. 51. What is the most effective way of modeling high school and academic expectations for all? Effective way of modeling high school and academic expectations for all. Yung expectation daw natin sa lahat. High school. Social sabi diyan, social at saka academic. So ibig sabihin, pag social, outside, outside school. Tapos academic, inside school. Social, outside yan Modeling high social. Outside and academic expectations. Inside school. Di ba? Pag naintindihan nyo, na-analyze nyo, naintindihan nyo, ganyan, dapat may strategy kayo. Hindi pwedeng walang strategy. Baka kasi yung ginagawa nyo, nagre-review lang kayo, sumasagot lang kayo, wala naman kayong strategy. May hirapan pa rin kayo niyan. C. C po ako. Ayan, C ka pala. C ka pala. Letter C lahat. Letter C. Letter C pa, ang dami nag-letter C, Letter demonstrate shared communications to high academic and social expectation. Demonstrate shared communications. De-demonstrate mo. Okay, mga letter C naman lahat ng sagot. Sige, sigurado ba kayo dyan sa letter C, Effective way of modeling high social and academic expectations for all. Paano mo ba mapapakita sa kanila yung
o mabibigay sa kanila expectation mo. Expectation mo sa lahat, 'di ba? Expectation para sa lahat. Oh, demonstrate shared communications. Magde-demonstrate ka ng shared communications. Oh. So ang tamang sagot dito is outside and inside kasi ito ha. Outside and inside. Ayan, kaya nga sabi, social outside, academic inside. So ano ba yung inside saka outside? Keyword na kayo diyan eh. Social outside, academic inside. May keywords na kayo, 'di ba? Sinabi ko na nga inside at saka outside eh. So ibig sabihin, internal, external. Inside outside na nga, may keywords na nga kayo. Okay. Letter B. Oh, internal, external nga. 'Di ba? Social outside, academic inside school, outside school, inside school. Outside tsaka inside 'yan. Oh, internal, external. Puro kayo kalokohan. Puro kayo kalokohan. Natatawa tuloy ako sa inyo. Puro kayo kalokohan ha. Sige, yan siya. So, internal at saka external. Stakeholders to articulate their expectations of the school. Ano ba expectation nila? Sabihin nila. 'Di ba? Sabihin nila expectation nila. Tulog pa. Sabihin nila expectation nila sa school. Articulate nila. Yun ang effective way. Kasi sasabihin na nila eh. Ito yung ina-expect ko sa inyo ha. Ayan, ganyan. Oh. Oh, sabihin mo. Effective talaga yun pag sinabi mo. Sinabi mo na eh, di ba? So, ang gagawin na lang school, magfa-follow na lang yung school. Di ba? Kasi may ina-expect na yung internal at external sa kanila, stakeholder. So, magpe-perform na lang ang school. Kung ano yung ina-expect from them. Okay? Articulate shared expectations, communicate high expectations for student engagement, work and mastery across the entire school. Di ba? Yan, no? Across the entire school community. This alignment helps create a consistent and supportive environment. So B, encouragement is the correct answer. So letter B. Ayan, internal na nga at saka external, outside, inside siya eh. Yan, ligwak na naman. Sige, okay lang, ligwak lahat. Ligwak lahat. Grabe. Gumana ng metacognitive. Sige. Kala mo demo. O iba kasi yung modeling doon. Iba yung sinabing modeling doon, ha? Okay, hindi kasi expectation kasi 'yon. Ang modeling doon, expectation. Okay, hindi yung act, yung action, modeling, action. Yung kasi expectation. Okay, expectation lang kasi siya. Sige, number 52. Magkape muna kayo para hindi antukin. Ayan, hindi ko tinaype kasi letter C lahat. Letter C. Ayan ang sagot mo, pero letter C pa. Letter C lahat, nag-C ka na rin. Gaya-gaya ka kasi. Ayan ang napapala ng gaya-gaya. Pagdating sa actual, hindi ka pwede mangopya. Tandaan nyo, ito ha, napaka-importante nito ha. Pagdating sa actual, wala kayong ibang pagkakatiwalaan. Ano ibig sabihin nun? Huwag kayong mangopya sa katabi nyo. Bakit? Kasi baka sigurado ka ba na tama yung sagot nung kinopyahan mo? Kung mali, bumagsak siya, dalawa na kayo, nadamay ka tuloy. 'Di ba? Wala kayong ibang wala kayong ibang pagkakatiwalaan sa test kundi ang sarili nyo. Okay? Sarili nyo lang. Baka mamaya kasi kopya ka pa. Uy, bagsak yung kasama ko, bagsak ako, yung kasalanan to nung katabi ko. Kasalanan ba? Sisisihin mo pa yung katabi mo, ikaw nangopya sa kanya. Tandaan nyo yan ha, wala kayong ibang pagkakatiwalaan, sarili nyo lang dapat sa test. Ganyan yan. Huwag kayong mangopya, dapat prepared kayo. Tiwala sa sarili. Kaya nga kayo nagre-review eh. Para pagdating ng test, di alam nyo na kung anong gagawin nyo, pasado na. Okay, sige. Letter D, sabi ni Wilmer. Letter D, sabi ni JR. Yung iba, huwag mangopya ha sa actual ha. Magtiwala sa sarili. Para hindi mo sisihin yung katabi mo. Sisihin yung katabi mo. Kapitbahay mo pa yung katabi mo tapos pag uwi nyo, bagsak kayong dalawa, bugbugin mo yung kapitbahay mo. Sabi mo, kasalanan mo to, bumagsak tuloy ako. Kopya ako sa iyo.
Okay, Marie, letter D. Letter D, tatlo pa lang sumagot. Say, analyze lang. Okay lang yan. Analyze the question. Tapos, yung choices. Tiwala sa sarili pagdating sa test. Huwag mangopya. Letter B. Letter B daw. Chay, huwag kang mangopya, Chay. Mangopya ka, Chay eh. Yan tuloy nagkamali ka. Sige, mangopya ka pa. Mangopya ka pa. Mangopya ka pa. Sige. Copy-copy ka ng answer. Mali yung kinopya mo. Yan, sige. B daw pala, sabi ni Wilmer. Letter B. Sigurado ka dyan na letter B. What characterizes a school as learning community? Learning community ha. Characterizes a school as learning community. Shared vision, mission, goals, and value. Yan yung 1. 2 naman, focused on co-curricular activities. Yan ang 2. Ang 3 naman, commitment to continuous improvement. May continuous improvement. Number 4, centralized governance. Number 5, collective inquiry into best practices. D po, sir, sabi ni Lolong. B pala, sabi ni Wilmer. Nag-B si Wilmer. Yung iba, Chay, mangopya ka ulit ka, Chay. Chay. Sagot na, Chay. Mangopya ka ulit. Mangopya ka ulit. Baka di kasali yung mga govern sa school community. Okay. Sige, tingnan natin kung anong sagot. Tawa-tawa ka dyan, Chay. Sumagot ka na, Chay. Nalilito. Mangopya ka na lang. Mangopya ka na lang. Nalilito. Mangopya ka na lang. Sige. Tiwala sa sarili. Kahit ikaw lang ang naiibang sagot, okay lang yan. Yan lagi yung tataan. Kahit ikaw lang ang naiiba, okay lang yan, ha? Kasi baka mamaya ikaw ang tama. Huwag ka Tata. Tay tata naman. Change ako. Answer ko D. Change answer ako D. Ba't bago isip mo? Ba't nagbago isip mo? Sige, letter D. Ayan na si Jake, oh. Ayan na, tumira na si Jake. Ayan na si Jake. Bahala kayo dyan. Wala akong kinalaman dyan, ha? Wala akong kinalaman dyan, ha? Pag nahuli kayo, wala akong kinalaman dyan. Hugas kamay ako dyan. Sige. Mads, anong sagot mo, Mads? Walang sagot si Mads. Wala ka pang sagot, Mads. Tawa-tawa ka dyan, wala kang sagot. Tawa-tawa ka dyan, wala kang sagot. Mahirap ba? Nakakalito ba? Maraming ganito sa sa actual, ha? Kahit sa major, ang daming ganito sa mga majoring. May mga ganito talaga sa majoring. Baka malito kayo niyan. Sige, discuss natin. D, sir, sabi ni Mads. So, sige. Okay, sige. So, school as learning community. Learning community ang pinag-uusapan natin. Learning community. Learning. Yung shared mission, vision, goals, and values. Yan, syempre, learning, kasama yan, yung 1. Kasama talaga yung 1 dyan, ha? Learning community siya eh. Yung 2, tandaan nyo yung 2, focused on, naka-focus ba yung mga learning community, naka-focus sa chronological order. Naka-focus sa naka-focus sa co-curricular. Ano ba yung co-curricular activities? Bakit naka-focus sa co-curricular activities yan? So, mali yung 2. Hindi naman co-curricular activities naka-focus ang learning community. Kapag learning community, naka-focus siya sa academic. Academic siya naka-focus. So, mali yung 2. Cross out mo na. Pag ganyan kasi, mali yung 2. Cross out mo yung 2. Sa actual test kasi pwede nyo nang dumihan yung test paper eh. Pwede yung sulatan yung test paper. Di, erase mo na kaagad yung 2. Kasi learning community. So, mali yung 2. So, mali na yung letter B dyan. Kasi lahat yung letter B, di ba? Wala naman 2 yung letter B pala. Yan. So, number 3, commitment to... Siyempre, learning community yan eh. So,
continuous improvement talaga. 'Di ba? Learning is continuous. Yung continuous improvement, tama yung 3. Centralized governance. Anong pakialam niyan sa learning community yung governance? Hindi naman kasama yan sa governance. O, 'di ba? Learning community. So, mali yung 2, mali yung 4. O, erase mo na yung 4. Ha? I-cross out mo kaagad dyan sa actual. Cross out mo din yung focus on co-curricular. Tanggal na yan. Collective inquiry into best. Siyempre, tama yan. Best practices eh. Learning community nga. Kaya nga sila natututo para alam nila kung anong gagawin yung mga best practices. So, tama yung 1, 3, at saka 4, 5. 1, 3, 5. So, 1, 3, 5, letter D. No, intindihin nyo lang yan na mabuti, oh. Pag naintindihan nyo na mabuti yung mga choices, tong 1 to 5, dali na yan, eh. Di ba? So, tama. Very good. Letter D. Ayan, oh. Daming tumama naman, letter D. Good job. Ayan, Chay. Huwag ka mangopya, Chay. Di ba tiwala sa sarili? Letter D. Ayan, oh. Focus on co-curricular activity. Not necessarily. Di ba? Hindi kailangan yan focus on co-curricular, eh. Hindi kailangan yan. So, based on this criteria, the correct answer is D, 1, 3, at saka 5. Ayan. Hindi kasama yan. Not necessarily. Kasi, pag learning community, academic sila nakafocus. Academic. Next, 53. Schools aiming to boost student learning on A or on culture, blank culture. Aiming to boost, ha? Student learning on saan ba tayo dyan? Sa collaborative, sa indigenous culture, sa ethnic, or sa authoritarian? Ay, puro pangit yung ibang choices, di ba? Puro pangit yung ibang choices. O di ba pag tingin mo pa lang sa choices malalaman mo na yung sagot kaagad. Pag tingin mo pa lang sa choices dito sa number 53, alam mo na yung sagot kaagad. Ganyan lang siya kadali. Ganyan lang kadali yung professional education. Sino ba yung mga nahihirapan sa Prof Ed dito? Ganyan lang yung Prof Ed kadali. Sige. Pag nasanay kayo ng mga strategy ha, sarili nyong strategy kung saan kayo komportable, madaling sagutan ang Prof Ed. 53. Madali lang tong 53. Sumagot na kayo. Ba't wala kayong sagot? Okay. Letter A, sabi ni Wilmer. Letter A daw, sabi ni Wilmer. Nahirapan. Nahirapan pa yan. Ay, letter A. So, 53 naman, letter B kay Maricar. Jake, A. Kay Wilmer, A. Kay Marie, A. Kay Chay, tawa. Tawa lang. Inuuna pa yung tawa ni Chay. Sira ulo to si Chay. Sumagot ka muna, Chay. Letter B. Letter B daw sa kanya. Letter B. Okay, letter B. Letter A kay JR. Letter A kay Fatmaila. Nandito na si Fatmaila. Ayan. Okay. Bahala ka sa buhay mo, Chay, ha? Sige, tingnan natin. Ang hirap. Sino bang napasaya mo ano, Jake? Si Chay? Si Chay. Okay. So boost student learning. Ha, boost. Ma-boost mo yung student learning. Bakit? Unang-una, paano mo mabuboost yung student learning? Si Chay. Paano mo mabuboost yung student learning do sa indigenous culture? Sa indigenous ka lang doon nakafocus. 'Di ba? Boost student learning on a blank culture. So, ibig sabihin, doon ka lang sa indigenous yan magfo-focus. Indigenous culture ka lang. Paano mo boost nga boost. Bakit? Paano mo boost yan kung sa indigenous ka lang? 'Di ba? Kay Albacer A, JRA. So, dapat collaborative. Collaborative culture, lahat. Damay-damay na lahat para maintindihan mo yung mga kultura. Collaborative yan. Bakit naman kayo nag-answer ng indigenous culture? Wala pa rin kayong strategy.
Wala pa ring strategy ha. Sanay-sanay ng konti ng strategy sa pag-answer ha. Dapat may strategy kayo kasi pag nasanay kayo sa strategy, madali na yung sagutan. Sariling strategy nyo, pwede namang sariling strategy para komportable kayo. Pero yung sinabi ko sa inyo, pwede nyo i-translate yung question sa dialect nyo or sa Tagalog, pati yung mga choices para mas mabilis nyo maintindihan, mas madali nyo mapili yung correct answer. Okay? So, collaborative yan, no? Enhancing student learning, school focused on cultivating a positive culture. Diba? This culture plays a crucial role in supporting student well-being, promoting engagement, and encouraging academic achievement. Therefore, the correct answer is A, collaborative. Collaborative tayo, hindi yung indigenous lang. Collaborative, ibig sabihin, naka-collaborate, so damay-damay lahat. Lahat ng kultura. Nakabusit siya. Nadaya si Chay, daya eh. Daya. Nag-change ng answer eh. Nag-change ka ng answer siya. Letter B sagot mo, binago mo yung sagot mo. Okay. Change idea. Change idea. 54. What is the best meaning of collaboration in schools? Maganda to, number 54. Magaganda yung mga questions dito actually. Maganda yung questions, pang actual talaga tong mga questions eh. Magsanay na kayo ha, mag-analyze. What is the best meaning of collaboration in schools? A, it is support for the beginning teachers. Support for the beginning teachers. Pwede. Pero in schools kasi ang sabi eh. Okay? It is identifying mentors among the experienced teachers. Pwede rin. It is working interdependently to analyze professional practice. Pwede rin. It is working independently naman siya, to determine impact of practice independently. Malabo kasi collaboration, di ba? So, mali yung letter D. Pag na-analyze nyo na yung choices, mali na yung D kasi independent siya eh. Independently. So, mali yung collaboration tapos independent, di ba? Opposite. Opposite yung letter D tsaka yung question, collaboration, tapos independent naman yung sa kanya sa letter D. So, mali na yung D. So, tatlo na lang pagpipilian nyo ha. ABC na lang. ABC na lang pagpipilian nyo. Wilmer C, JR C, Fatmaila C. Fatmaila C. Ayan, sige. Collaboration nga, collaboration. Sige, tingnan natin. Hintayin natin yung sagot ng iba. Baka nag-analyze pa yung iba. Nag-analyze ng swertres. Para manalo daw sila. Sagot na. Sana yung iba? Walang sagot. Si Marie, letter C. Ayan, dito si Marie. Letter C daw, sabi ni Marie. Nakakapin. Parang kagigising mo lang ah. Maaga ka gumising para maaga ka maka-review. Yung mga wala pang trabaho, mas maganda, maaga kayong mag-review para fresh yung brain. Madaling ma-memorize. Okay? Letter C, letter C. Letter A kay Albacer. Letter A. Para maiba naman. Sige. Loko to si ano. Loko to si Wilmer. Letter C sagot. Collab. Collab. Sige, mag-collab kayo na yan. Kay Jude. Jude sa letter C. Natawa na si Mads. Natawa na si Mads. Letter C daw, sabi ni Jude. Ayan. Hey, Jude. Ayan. Letter C. Kasi. Naunahan si Jake. Tara Jake. Bagal mo Jake eh. Bagal mo Jake. Bagal mo Jake. Inunahan ka na ni ano Jake. Inunahan ka na ni Wilmer. Bagal mo Jake. Okay, sige. So, di ba kasi support lang to. Support lang naman kasi binibigay mo eh. So, ibig sabihin, collaboration, ang magbe-benefit lang dyan, yung beginning teachers lang, mga beginners lang ang magbe-benefit dyan kasi support lang bibigay mo. Di ba, tingnan mo, collaboration kasi kung support lang, ang bibigay mo sa beginning teachers, ang magbe-benefit dyan si beginner lang. Di ba? Identify mentors among experience. Mag-identify ka lang. Walang collaboration dyan. So, the correct answer is letter C kasi nga working inter, di ba? So, damay-damay sila interdependently. Sila lahat.
interdependently. Yan ang maganda, interdependently talaga. Hindi yung isa lang magbe-benefit. Yung letter A kasi, yung mga beginner teachers lang ang magbe-benefit. Okay, so letter C, very good. Ayan. Oh, good job. Good job. Tumama lahat, letter C. Ayun. Palakpak to si Chay. Sumagot ka ba, Chay? Hindi ka naman sumagot ah. Hindi ka naman sumagot. Ba't ka pumalakpak? Di ka naman sumagot. No? Okay. Loko to si Chay. Hindi naman sumagot. Ayan. So, letter C. The best meaning of collaboration in schools is working interdependently to analyze professional practice. Collaboration involves teachers and other stakeholders. Di ba collaboration nga eh. So, lahat. Lahat dapat. Okay? Oh, 55. 55. Which of these statements is the most effective way of communicating the vision, mission statement of the school? Oh, magandang anto ha. Effective way daw ng pag-communicate ng vision tsaka mission ng school. Oh, effective way ang sabi, effective way. So, keywords kaagad kayo dyan, effective way. Alin ba dyan? Letter A, share vision, mission against stakeholders. Okay, oh, sabi yan, against stakeholder. Okay, against stakeholders. Bakit against? Okay, letter B, form committees to develop and or revise the vision mission statement. Mag-form kayo ng committee para i-revise. I-revise. Kasi communicating, tapos letter C, align activities, program projects to the school vision mission. Memorize the vision mission statement. Ang papangit ng mga choices. Ayan. Okay. Ang papangit ng mga choices, 'di ba? Ayan. So C for VM Go. Ayan. Sige. Papangit ng mga choices, 'di ba? Letter C, Kat Fatmaila. Kay Jude, letter C. Kay Marie, letter C. Ayan. Ito si Chay, papalakpak na naman yan. Wala namang sagot. Raulo to si Chay. Pumapalakpak, nag-iihi. Wala namang sagot. Sagot. Buti sana kung sumagot. Sige. Sagot kayo. Number 55. Analyze na mabuti. Pag tinignan mo yung choices, ang papangit na ibang choices eh. Isa lang yung medyo maganda. Ayan, Chay. Di ka na daw. Di ka na. Di ka na. Di ka na daw. Di ka na. Bakit mo pinapadi? Kasi baka hindi niya na-memorize yung mission tsaka vision. Hindi na-memorize. Okay. Elvira, letter C. Ayan. Kay Tata, letter C. Kay JRC. Kay Rodrigo, letter C. Kay Jake, letter C. Kay Mads, letter C. Okay. Kay Jean, letter C. Okay. So, 55 ha. 55. Kay Albacer, letter C. O, yung iba. Memorize niya. Hindi niya kasi memorize yan, di ba? Hindi niya memorize. Masyado ka namang malupit kay Chay. Malupit kay Chay. Sige. Kasi may klase ako ng 9 o'clock. May klase kasi ako ng 9 o'clock. 9 to 10:30 tapos 10:30 to 12 may klase kasi ako. Pero don't worry kasi mamayang hapon, okay? Mamayang hapon or mamayang gabi may mag-ano ulit tayo, magla-live ulit tayo, continue tayo, okay, mag-alala. Mamayang hapon ha. Siguro mga 5, 6 ganyan, mag-live ulit tayo. So continue natin to mamaya. Align activity sabi ni Maricar. Yan, Maricar. Danica naman letter C. Okay, yes. Kasi sabi kasi dito, most effective way of communicating para ma-communicate mo yung vision mission statement ng school. So kapag sinabi mong share, i-share mo lang yung vision mission against pa sa stakeholders. Ito naman, magfo-form ka lang ng committee para i-revise. And or revise the mission. Bakit mo i-revise? I-communicate mo naman yung effective way of communicating naman ang sabi diyan. So mali na yung A, mali na yung B. Ito naman, magme-memorize ka lang. Communicating i-memorize mo ba? So mali din yung D, di ba? Ang papangit ng mga choices eh. Isa lang yung magandang choice dito, yung letter C lang talaga ang pinakamagandang option. So, yan, letter C. Align activities, program, and projects to school vision, mission. Para ma-communicate mo yung mission, vision nyo, di yung mga activities mo, i-align mo doon. 'Di ba? Uy, kasi yan ang mission vision nila, kaya yan ang ginagawa nila. 'Di ba? Gano'n. Malalaman kaagad ng mga tao. Malalaman kaagad ng mga tao. Next, ayan.
The most effective way to communicate the school's vision and mission statement involves aligning activities, programs, and projects with the school's vision mission. This approach ensures that everyone involved understands the collective aspiration and purpose of the institution. So, option C is recommended choice. Yes, okay. Number 56, ito. Siguro last number muna natin to. Kasi may klase ako ng alas 9. Alas 9, may klase ako ng 9 o'clock eh. Pero sabi ko nga, don't worry kasi mamayang hapon, continue tayo ha. Continue tayo mamayang hapon, huwag kayong mag-alala. Sige, hanggang ano tayo? Hanggang 8:55. Okay pa, hanggang 8:55. Okay, next. Which of the following is not? Nakakapital na yung not ha. Pero sa actual test, hindi kinakapital yan. Not a principle of sustainable development. Hindi siya principle ng sustainable development. Hindi ha, hindi ang sabi dyan. Baka malito naman kayo sa not dyan. Not, makunat. O, lagyan ng 56, number 56. Tapos answer. O, number 56, tapos yung answer nyo. O, tinuturuan ko yun ng strategy dito kung paano sumagot ha. Hindi lang basta sagot ng sagot. Dapat may strategy kayo. Dennis, Salvador, yes, good morning. Yan. May strategy kayo dapat. O, analyze yung question, analyze yung choices, madali nang sagutan. Translate nyo sa sarili nyong dialect para mas madaling maintindihan. O, ganun yung mga strategies natin. Yan, okay. Good morning kay, Shocking Lakim. Ayan, good morning. Okay. Dapat may sariling strategy kayo ha, hindi pwedeng walang strategy. 56, lagyan ng number 56. Letter A kay Marie, letter A kay Danica De Los Santos Avenue. Ayan, De Los Santos Avenue. Kay ano to, kay X letter A, kay Arlene letter A. Arlene. Okay, kay Arlene letter A. Yung sa iba. Sige, may repeater ba tayo dito? May mga repeaters ba dito? Mga repeaters yan ha. Siguraduhin natin pumasa next ngayong let. Don't worry, papapasahin ko kayo. Mamayang hapon tayo, Elvira, yung next live natin mamayang hapon. Okay, mamayang hapon, mga around 5 or 6, ganyan. Mamayang hapon ulit. Okay, BCD goods. Sir, BCD goods. Yes, sir. Bakit naman, Mads? Bakit ka naman? Anong nangyari? Ano nga ulit ang major mo, Mads? Ano nga ulit ang major mo? Wilmer din. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit, saan ba kayo dati? Kung dito kayo tumambay dati, hindi kasi kayo tumambay dito dati eh. Kung tumambay kayo dito dati, o di pasado na kayo. Saan ba kayo tumambay? Si Chay! Bira, pati pa. Bira kayo. Yung mga repeater ko dati, pumasa na. B.Ed ka. B.Ed ka. Kayang-kaya natin yung B.Ed. Prof Ed 60%. O pasado ka na kaagad. Prof Ed pa lang. Kayang-kaya na natin yan. Prof Ed 60%. Prof Ed mo ang baba. Gen Ed. Kayang-kaya kasi. Tingnan mo ha. Sige. Ano ko muna ha. Yung Gen Ed mo, kasi 40% yan. 69 times 0.40. 27.60. 27.60. Sige, tatype ko na lang dito. 27.60 yung Gen Ed mo. Okay? Yan yung 69 ha. Yan, Gen Ed mo. 69 yan. Tapos, yung Prof Ed mo is, ano yun? 70, 72. So, 72 times 0.60 yan. So, 43.20. Ito yung Prof Ed mo. Mads. Ano yung Prof Ed mo? Kay Chay pala to. 72. Yan yung Prof Ed mo na 72. So, i-add mo yan. 43.20 plus 27.60. 70.80 ka lang. Tingnan mo, kapag halimbawa, yung Prof Ed mo, naka 86 ka. 86 times 0.60, 51. 51 plus, ano yun, 27.60. 79 na 79 na kaagad. Pasado na kaagad. Kaya ang goal nyo sa
Prof Ed, dapat maka at least 86 kayo ha. Kaya, ang daling kunin ng at 86. At least 86. Ayan, at least 86% kayo sa Prof Ed. Yan. O, para kahit 70 pa yung ano nyo, para kahit 70 pa yung Gen Ed nyo dyan, pasado pa rin kayo. Kahit 70 pa yung Gen Ed nyo. Kahit 65 pa nga yung Gen Ed mo eh. Pagka 86 na yung Prof Ed mo, pasado ka na dyan eh. O, ganyan lang ha, ganyan lang. Kayang-kaya nyo yan. Tambay kayo dito. Overall kay Wilmer, 72. Mababa. Ano ka ba, Wilmer? B.Ed ka or BS Ed? Mababa pa rin yan. Anong score mo dati? Sige, tingnan natin yung mga repeaters natin. Ano mga scores mo? Oo, kayang-kaya yung 90. Kahit yung 90. Oh, kayang-kaya yan. Isipin nyo, nung nag-take ako ng test dati, halos isang oras ko lang sinagutan yung Prof Ed. Ang bilis kong sinagutan yung Prof Ed. Sabi pa nung examiner, hindi mo na i-review, sir. Hindi mo na i-review. Ang haba pa ng oras kasi. Sabi ko sa kanya, hindi naman, baka magbago pa isip ko. Ang bilis kong sinagutan nun. O, tapos naka 80, 88 pa ako. 88 yung score ko sa ano ha, sa Prof Ed. Eh, halos isang oras ko lang sinagutan eh. Isang oras ko lang sinagutan. O, di ba? Ang bilis. Kayang-kaya yan. Ha, yung mga repeaters natin, oh. Saan ba kayo dati nagtatambay? Kung nagtambay kayo dito eh. Ano major mo, Elvira? Huwag kang kabahan sa major. Okay lang yan. Huwag kayong kabahan sa mga major. Kayang-kaya niyan. Oh, saan ba kayo ba kasi nagtatambay? Nagtatambay. Okay, so number 56. Last number natin 56. Sagutan nyo muna to. Mamayang hapon, mag-discuss tayo niyan mamayang hapon, okay? Para alam nyo kung anong gagawin, ano yung dapat nyo gawin sa ano sa let, ano yung target nyo dapat ha, na score. So number 56. Okay. Oo, kasi may strategy, may sariling strategy kasi ako. Hindi kasi sanay kasi ako sa exam. Sanay ako sa test kasi matagal na rin kasi ako nagtuturo eh. Sarili na 3 years akong teacher sa Vietnam. Galing ako sa Vietnam, ex-OFW ako. English teacher ako sa Vietnam. English teacher ako sa Vietnam, 3 years. Umuwi ako sa Pinas dahil dun sa, English major ako, Harold, yan. Umuwi ako sa Pinas dahil nung nag-pandemic. Kaya nung nag-pandemic, nag-open ako ng online tutorial ko, sarili kong online tutorial. Ito yon. Mga 11 years na rin ako nagtuturo. Oh. Yan, siguraduhin pumasa. Okay, siguraduhin pumasa. Kayang-kaya yan. Sige. Oh, nung nag-take ako ng ano, ng civil service professional dati, hindi pa ako nag-review. Hindi ako nag-review, pasado ka agad, isang take lang. Yes, English major ako. Hirap daw. Tapos, 1 month lang ako nag-review ha. 1 month lang ako self-review sa English major. Kasi unit earner ako eh. Natapos ako ng CPE, Continuing Professional Education, July 2023. Tapos nag-file ako ng licensure exam August 2023. Exam September. September 24. Isang month lang ako nag-review online. As review ng sarili, self-review. Sabi ko nga, bago ko matulog, review mga 2 hours. Pagising ko, 5:30, review ulit mga 2 hours. So ganyan lang. Ganyan lang ha. Okay, o sige. Number 56, sagutan muna natin to kasi may klase ako ng 9. Yan, sige. Kaya yan, sige. So mamayang hapon, di-discuss ko yan kung anong target niya, okay? First time mo nakita yung live ko. Ayan, first time nakita ni Jean. Sige, bakit kasi saan kayo ko yung mga dati kasi yung mga yung mga repeaters saan kasi kayo nagtatambay dati eh. Ayan, sige. Bagsak tuloy kayo. Dami na po pimples. Dami po sa review. Luto mo na yan. Luto, joke lang. Sige. Di tapos yung 56 muna tayo. Luto mo na yan. Okay. Letter A daw. Majoring meron, syempre. Meron, syempre. Meron, syempre. Sa September na tayo sa major. September. Okay? Mag-strategize muna tayo dito sa Prof Ed kasi 40% ka dito sa BS Ed tapos 60% sa BA Ed. Sayang kasi ang laki ng score ng Prof Ed. Magkapareho ng score ng major ng Prof Ed 40% sila pareho. Okay? 56, which of the following is not a principle of sustainable development? Hindi siya principle. Okay, so tama yung sumagot ng letter A. Letter A.
Living according to each person. Kasi personal yan eh. Hindi talaga siya. Personal lang eh. Okay, so letter A. Ayan, not a core principle. Ayan na, so 8:59 na kasi may class ako ng 9 o'clock. So magkita tayo mamayang hapon, okay? Unit earner din. So magkita tayo mamayang hapon na. Yes, ayan. Okay? 5 or 6. Abang kayo 5 or 6. Alright, see you this afternoon guys. See you this afternoon. Okay, sige, continue tayo mamayang hapon. Yes, you're welcome, you're welcome. Okay, yes, mamaya ulit. Okay, bye-bye, bye-bye.